Kamusta po ang lahat? Thank you for watching our little vlog. So guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa pambabatikos kay Mrs. Yulo doon sa kanilang naging date mag-asawa sa Manila Resorts World. So ipa-flash po natin ang dalawang photo na ating nakuha doon mismo sa account ni Mrs. Angelica. At pag-usapan po natin kung ano nga naman ang pwede nating maging reaction doon sa bongacious na date ng mag-asawa na ito. Pero bago yan, gusto ko sanang sagutin muna yung nag-comment sa comment section natin na nakikiusap sa akin na bigyan ko daw ng respeto si Carlos Yulo. Yan lang naman ang kanyang sinabi. Sabi niya, please give respect to Carlos Yulo. Period. Request, kasi may please eh. So request, hindi command. Kasi pag command, walang please. Uutusan niya lang ako na give respect to Carlos. Pero may please siya, sabi niya, please give respect to Carlos. So that's a request, nakikiusap. Okay. So, ang pwede kong maisagot dyan is, na minsan, hindi ko binalahura si Carlos sa mga vlog ko. Ni minsan, hindi ako gumamit ng mga below the belt na word. Ni minsan, hindi ko siya inatake personal. Alam niyo ba, guys, yung mga attacking personal, unano ka, ingrato ka, ano pa, ikaw yung sinungaling, ano pa, ang pwede kong iba to. Wala akong naalala na binato ko siya ng mga ganitong klaseng hurtful words. Kaya hindi mo kailangan sa akin makiusap kung kailangan kong irespeto si Carlos o hindi. Okay. I respect him. As far as I know, I respect him being the pride of the country. Kasi nag-uwi talaga siya ng 2 gold medal. And that is a pride. And I respect him being an athlete kasi hindi basta-basta yung kanyang ginawang contribution sa ating bansa dahil buwis buhay. But if you are going to ask me if I respect him as a son, I think he don't deserve my respect. Kasi ang nangyari kasi sa kanya kapag ayon sa aking obserbasyon kapag nagpapa-interview siya sa media, lalo na yung hindi pa niya nakilala si Chloe, okay naman si Carlos. He has the patient. Kasi soft-spoken nga siya magsalita sa mga ambush interview niya previously kahit nung nagbibinata pa lang siya from 7 years old to 12. Diba? Kasi laman na siya ng Mr. Media tuwing nagko-compete siya sa SEA Games, sa World Championship. Lagi siyang manalo-matalo. Nasa interview siya via virtual call o video call by the press sa Pilipinas, by the national TV. Kasi nakikita ko yung kanyang mga, napanood ko din yung kanyang pag-salute o pag-acknowledge ng kanyang mga magulang, lalo yung mama niya. So bakit kailangan mo mag-change? Kung meron kang patient noon when you are nothing, when you have nothing. Now that you have everything, you have your attitude? Is that so? Nag-iba siya ngayon eh. If he has the patient before, why is it hard for him to maintain it? His patient to his parents and to his siblings. Now that he has money, why did he change? Why is it that he has now the attitude? So yun ang tanong ko rin sa iyo pabalik. So now, dito tayo sa second topic natin, which is the mother. So i-flash po natin dito yung picture ng couple na nag-date sa Manila Resorts World. Ito po, this is 2 days ago. So binatikos dito ng si Angelica at yung tatay niya, si Mark. Dahil daw, kung makapagtinda ay paawa effect. Pero dito daw sa Manila Resort World ay bongacious daw. Yun yung mga comment doon. Oh. Ito ba daw yung ina na kunyari paawa effect sa pagtitinda?
pag-online selling, tapos ganito ang mga makikita mo na bongga daw ang kanilang date mag-asawa. Yan. Eto, ang masasabi ko dito ay, wala na bang karapatan ang magulang natin sumaya? Wala na bang karapatan ang magulang ni Carlos ipamper yung kanilang mga sarili sa kabila ng hinubog nila yung 4 nilang anak mula kay Joriel hanggang kay Eliza? Kasi alam ko, bakit ko sinasabing hinubog? Kasi walang adik-adik, walang snatcher, walang gumagamit ng pulburon, walang magnanakaw, walang pariwara sa kalsada na anak nila. All of them ay na-raise nila ng maayos. Kasi si Joriel nagtatrabaho na ng maayos. Si Carlos, hindi din mo makikita sa kanyang pananalita na may angas siya. 'Di ba? Ibig lang sabihin, it manifests to their children na they were raised by their parents into a beautiful person. Pero now, na meron na silang free will kasi malalaki na sila, meron na silang mga karapatan mamili kasi they are now in the right ages. They are not now minors. So it's now up to them if they are going to disregard the teaching of their parents and follow their own. So yun ang tanong. Kahit kailan tatayuan ko yung aking paninindigan dito sa content ko na I will be on the mother side or the parent, team parent. Why? Kasi kahit anong balibaliktad ng mundo, kahit anong gawin natin, anak lang tayo. And I never experienced any love from my father because I was abandoned by my father. I changed it into a very beautiful experience in a beautiful teacher na nagturo sa akin para hindi ako magnanakaw o hindi nagtapos ng pag-aaral. So kasi nasa sa atin lang naman yun. Kasi we have free will to choose kung ano ba talaga ang ating pipiliin. Kung lalo na kapag tayo ay nasa tamang edad na. Like si Carlos, nasa tamang edad na siya. Kasi wala namang history na ang kanilang pag-aaway mag-ina ay noon pa, simula pat sa Paul na maliit pa siya. Ngayon lang na nagkaroon na siya ng mga factors sa paligid niya, like the influence of the girlfriend and the other people surrounds him. So, napakaswerte nga niya dahil alam niyo kung bakit? According to the motivational speaker or according to the expert, one of the mother's first love is the first son. And he is the first son. That's why he is the first love of his mom. Why? Because nobody is real in this world except our mother, except our parent. They are the only real na pwede tayong mahalin from the very beginning up to the hardest day of our life. Nag-iisang magulang lang ang pwede sa atin tumanggap at magbukas ng pintuan anytime. Maybe we are loved by our friends. Maybe we are loved by our girlfriend, boyfriend, and other people surround us. But sometimes this love of the people around us are just because we have money, we have fame, and we have knowledge. That's why meron sa atin nagsistay na mga kaibigan. But the real love, meron ka man o wala na mag-i-stay sa atin ay ang ating mga magulang. They are willing always to sacrifice their life and to give up anything para lang sa kanilang mga anak. Kasi di ba may mga magulang na maganda yung mga tinapos. Like merong mga flight stewardess, merong mga doctor,
merong mga sikat na celebrity parent, pero they give up their career because they want to be hands-on to their kids. So kayang mag-give up ng mga magulang para sa kanilang mga anak. That's why kahit anong pambabatikos ninyo dito sa date nila, isa ako sa magtatanggol sa kanila na still deserve nila to pamper themselves kasi hindi naging addictus benedictus ang kanilang mga anak. Nahubog sila sa tamang direksyon. That's why meron siyang 4 na athletes. Kasi kung hindi sila hinubog sa magandang direksyon at hindi sila sinuportahan itong 4 na ito, do you think makakamit ni Carlos yung nakamit niya ngayon? Kung sino yung unang nag-support sa kanya na dapat niyang pasalamatan is the parent. Is his parent. Pero never niya ito na-acknowledge. Ang na-acknowledge lang niya na tumayo, na sabi niya na kung bakit siya nakarating sa kanyang narating ngayon is because of Miss Cynthia Carrion. So never naging bahagi ang kanyang magulang sa kanyang nakamit na tagumpay. Kasi siya na rin, according na rin sa kanyang mga speeches, na hindi na mabilang kung ilang mga interviews na ang kanyang nagawa sa media. Pero never niya na-acknowledge ang kanyang mga magulang. So, kaya, ayun, ang problema kasi sa atin, gusto lang ng mga basher nila, Mrs. Yulo, yung good look ng girlfriend ni Chloe na porque kesyo sayang, bakit daw hindi mag-a-agree si Mrs. Angelica dito na maging girlfriend na napakaganda, malahian sila ng maganda, sayang daw, ano pa bang hinahanap. People likes only the good look of this girl, but not the good thought. Hindi nila iniisip yung laman ng puso't isipan ng girlfriend ni Carlos, kung ano ba talaga. Kasi no doubt na meron siyang mga no doubt na hindi na isa siya sa mga siya ang nag-influence kay Carlos not to turn back to his parents because sa sarili nga niyang biological mom nga niya, ididemanda pa niya, hindi niya rin nire-respeto. So, tapos yung ibang netizen, pinupuri pa ito na magkaroon ng magandang lahi yung kanilang pamilya. Ito, binabash nila. Again, uulitin ko, aanhin mo yung ganda. Kung yung laman ng puso mo ay may kasakiman. So, it's still important yung content ng puso mo kaysa sa physical. Kasi ang physical is bonus na lang yan. Kung maganda pa ang kalooban mo plus your physical, so, and then congratulations. So, yun po. Actually, hindi ko po ito hahabaan ngayon kasi meron akong gagawin. 5:30 na dito ng hapon. Yung alaga ko kasi magsisimba sa misa ng 6 o'clock. So, hindi ko muna ito i-continue. So, maybe mag-part 2 ako later kung meron akong time. Ha? Pero thank you very much sa inyong panonood. Yan ang importante. Yung isipin natin lagi yung mga taong magmamahal sa atin at our best and our worst. And the people who will only stay at our best and our worst are our parents. No more. So, yun lang po. Maraming salamat po. Bye for now.